Barok, nandiyan sa gilid-gilid. Kap Barok, magandang umaga. Salamat po sa inyong suporta, sa ating mga kagawad na nandyan. Sa magandang umaga din. Alam nyo, sabi nga dalawang tulog na lang, election na. Siguro alam nyo na kung sino yung boto nyo. Ha? Sino ba boto nyo? Meeting ng Pasig. Salamat po. Magyari tayo mag-chismisan. Dahil alam nyo mga kaibigan, itong pagdating ko sa Lunes, napapaalala lang natin. Siyempre, sagrado po ang boto natin, di ba? Alam naman natin. Ako nga, may parating na. Parating na. Parating na. Ang ngayon, ng langsag ng Pasig, Mayor Vico Soto! Palakpakan natin ulit, Mayor Vico Soto! Ayan, kamasikat ba yun? At ang ating mga konsehal, yung barangay, magandang umaga po sa inyo. Salamat ka. Alam nyo, sikat Barok, kahit na hindi yung barangay, pinupuntahan niya kami. Kaya talagang salamat ka Barok. Thank you sa inyo. Okay. Patuloy na tayo para hindi tayo abutin masyadong tanghali. Medyo uminit na yung panahon. Hindi ko masyadong pahabangan. Pero konting mga paalala lang po, no? Una sa lahat, kailangan sana bumoto tayo maaga. No? Kailangan agahan natin kasi alam naman natin pag nakakontrol po dito. Mas maraming kapapalaghan ang nangyayari pagka dumarating po sa hapon. At konting paalala lang, alam ko kayo, wala tayong problema dito. Wala tayong problema dito pagka dahil tayo, sabi nyo, gold straight kayo, tama ba? Okay, pero alam nyo, meron po tayong mga katunggali na lahat gustong gawin para maupo lang sa pwesto. Paalalahanan nyo medyo pasaway natin mga kakilala. Okay? Number 1, ang vote buying, yan po ay labag sa batas. Okay? Ang pagbibenta ng boto o pagbibigay ng boto kapalit ng kahit ano na pera, bigas, pabor, yan po ay bawal. At meron pong kulong ito. Ito po ay warning dahil sinabihan po kami ng COMELEC na seryoso po sila. Ang kulong po nito, 1 hanggang 6 na taon. 1 to 6 years po yan. Meron pang aside from vote buying, meron pa hong isang sistema. Ang sistema, yung paglalagay ng indelible ink sa mga daliri kahit hindi nakaboto. Alam niyo yun? Yung lalagyan ng tinta yung daliri para hindi na bumoto dun sa mga baluarte ng gibing ng Pasig. Yan po ay pinagbabawal din at nakasulat po sa batas yan. Bawal na bawal po yan. Ulit, 1 to 6 years po yan nakulong. At yung pangatlo, ito po ay huwag na huwag nyo gagawin. Pagpasok nyo sa presinto, pagkuha nyo ng balota, pagkatapos nyo magboto, huwag na huwag nyo ilalabas yung mga cellphone ninyo para kuuna ng picture. Yan po ay pag kinuna nyo yung picture, ebidensya na po yan na ibibenta nyo ang boto ninyo. Bawal na bawal din po yun sa COMELEC. Ulit, 1 to 6 years po yan. Alam nyo mga kaibigan, ang eleksyon, ang pagboto ng bawat isang mamamayan ay napakasagrado. Kasi kahit po anong narating mo sa buhay, anong sitwasyon mo sa inyong buhay, ang boto mo kapantay ng bawat isa. Pantay-pantay po tayo. Isang boto sa iyo, isang boto sa akin, isang boto kahit kanino. Yan po ay nabibilang dapat ng tama. At hindi po dapat yan minamanipulan ng kahit kanino. Hayaan natin lumabas ang tunay na boses ng taong bayan. Ito po ang tunay na esensya ng demokrasya. Naintindihan po natin? Okay, ngayon, alam na naman natin, no? Napakalayo na po ng narating ng ating lungsod. Dito lang po sa Flatway, siguro naman, medyo nararamdaman ninyo at naramdaman ninyo ang pagbabago natin. Noong araw,
Ano nyo, dati naman akong congressman dito pa eh, no? Nung araw, makipag-usap lang kayo sa mga kalaban, tinatakot na kayo. Tinatanggal pa sa pwesto. Ngayon, may laya kayo mamili. Lahat kayo may laya mamili kung sino gusto nyo panigan. Wala pong nananakot, wala pong nangaharas. Bakit? Ito po ang demokrasya. Kasama po ito sa isang mabuting pag-gobyerno. Kasama po ito sa good governance na sinusulong at tinutulak ng administrasyon ni Mayor Vico. Kaya nga po mga kaibigan, kailangan bigyan natin ang halaga nito. At ngayon, nakita rin naman po natin, yung ating mga katumbali, kaya halos gawin lahat, magpakalat ng fake news, kung siraan nila si Mayor Vico, ako po bilang isang barangay nasasaktan. Nasasaktan ako dahil alam ko kung saan tayo nanggaling, kung ano na yung narating ng ating lungsod. Pero yung pinapalabas nila sa social media, sa mga kwento, para lang po masira yung ating mayor at para sila umupo sa pwesto, eh hindi po yan dapat katanggap-tanggap bilang mga Pasigueño. Kaya pagdating po sa Lunes, ipakita natin sa kanila na landslide natin ang panalo ni Mayor Vico. Teka, baka mamaya si Mayor Vico lang iboto nyo. E paano naman kami? Tested na po, ha? Tested na po. Lalo-lalo na si Congressman Roman Romulo. Ilang termino na po, di ba? Ilang termino na binibigyan natin ng tiwala at nakita naman natin siya ang pinakamagaling na performer sa Kongreso. Ang ating Congressman, wala rin katalo-talo, Congressman Roman Romulo. Pero alam niyo mga kaibigan, bilang po pinuno o presiding officer ng ating sangguniang panglungsod. Ang trabaho ko po ay magmando sa konseho. At ang mga konseho po natin, napaka-importante ang papel na ginagampanan ng mga ito. Sila po ang mga nagsusulat ng batas. Sila po ang nagsusulat ng mga polisiya na nagbibigay direksyon sa ating lungsod. Kaya ako'y makikiusap kung magbibigay kayo ng mga konsehal na dapat po pareho ng prinsipyo, pareho yung pinaglalaban, pareho po yung direksyon. Dahil kung hindi, sayang naman po yung pagkakataon natin. Bigyan ko kayo ng ehemplo. Alam niyo naman siguro kung ano yung Pogo. Ang Pogo, pinagbawal na yan ng ating Pangulo. Pero bago pa yan napag-usapan ng ating national, dito po sa Pasig, sa utos po ni Mayor Vico, tumindig ang inyong konseho na magpasa ng isang ordinansa kung saan pinagbabawal ang Pogo. December 2022 pa lang po ito. Pero, ang medyo masakit po dito, hindi lahat ng councilor, ang miyembro ng konseho ay sumuporta at pumirma dito. Bakit? Hindi ko naman sila inaasapahan. Hindi ko alam kung ano yung motibo nila. Pero ang alam ko po, ito sigurado po ako, meron po nagtangka na sumuhol sa council. Pinindigan po ng mga miyembro ng council yan. Hindi pa, hindi ko alam kung anong ginawa nila, bakit nila sumama. Pero ang pangako po sa inyo, ako'y napaka-proud. Ang pumirma lang sa ordinansa yan, mga miyembro lang po ng giting ng Pasig. Ano po ibig sabihin yan? Yung mga kasama po natin dito sa giting ng Pasig ay mga kakampi natin na may integridad. Na hindi kahit kailan ibibenta ang kanilang pagmamahal sa ating lungsod at lalong-lalo na hindi nila ibibenta ang kinabukasan ng Pasigueño para lang sa pera. Kaya ako'y magkaapila sa inyo mula po sa ating mga dati na nasubok na. Katulad po na ating Councilor Buboy Agustin. Ito po ang ihawag ng Committee of Infrastructure at saka Disaster Preparedness. Napakagaling po ng ating konsyal nasa si Buboy. Kaya lang napaihin. Nagbago lang sa muli. Tulungan po natin, number 1 sa balota, Councilor Buboy Agustin. Ang susunod po natin, narinig nyo na kanina, siyempre, ang isang anghel natin sa line-up na nagiting ng Pasig. Councilor, ang ating number 1 Councilor noong 2022, Councilor Angelo De Leon.
Siyempre, ang ating konsehal na mula po sa inyong kapitbahay, tawid lang po ng ating ilog, mula po sa Barangay Santa Lucia, dati po rin siya kagawad dyan. Ngayon po siya ang committee chairman ng appropriations. At dahil po sa kanya, nagbaba po ng mga reforma sa ating lungsod pagdating po sa budget ng mga barangay. Ngayon, pati mga barangay natin, transparent na ang budget process para malaman ng kaumbayan kung ano talaga nangyayari sa budget sa barangay. Nung araw, yung barangay budget nakasikreto. Kasi akala po ng iba, pagka sila'y naupo sa barangay, yung pondo na hawak nila, kanila na. Ginagawa na halos personal ang barangay budget. Pero dito po, under the leadership of Mayor Vigo, tinulak natin ang mabuting paggobyerno, transparent na po ang ating pamahalaan sa ating City Hall, kailangan sumunod din yung barangay budget. Ang pera ng barangay ay pera din yan ng taong bayan. So dahil po sa tao ito, napaganda na po ang ating proseso ng pagbibigay ng budget sa ating mga barangay at marami pa siyang mga achievement bilang isang konsehal. Kaya walang kaduda-duda, ibabalik natin sa konseho, Councilor Maro Martires. At syempre, yung tatlong bago natin. Unahin ko na muna yung dalawang magkasama noong 2022. Dahil screening yun ng heating ng Pasig, sabi nga ni Ron si Warren, iyak sila nag-iyak. Si Councilor Ryan, nagpagawa pa ng tulay, di ba? Sabi niya, yung tulay, sabi niya, tatalo na daw siya sa sama na loob niya sa tulay. Piningilan lang ni County Warren. Pero sa pagkakataon nito, alam niyo, hindi, ito po ay kidding aside, sabi nga nila. Si Councilor Ryan Enriquez, ito po ay dating National Youth Commission Chairman. USEC po siya noon, no? National experience po meron siya. Ang laki ng itutulong niya dito po sa ating council, sa pagbababa ng serbisyo, hindi na po sa lokal, pero pati hanggang galing po sa national. Tulungan po natin, Councilor Ryan Enriquez. At syempre, ang inyong kapitbahay nyo rin to. Dati po kagawad sa Rosario, 2-term kagawad sa edukasyon. Hindi na po natin pagtutudahan dahil ang school niya, 25 years na. Tama ka? O 27 years na yung school niya, yung Innocence School. Ang dami mo pong mga nag-aral at magagaling na mga Pasigueño na nanggaling sa kanyang eskwelahan. Kaya tulungan po natin, si Warren Inocencio. At siyempre, hindi pwede natin kalimutan ang inyong talagang tubong may bunga. Ang inyong kagawad na masipag na nagtutulak ng programa para sa malnutrisyon at marami pang iba. Pero higit dyan, no? Alam nyo, kailangan ko rin po banggitin kasi yung ako po'y nabigyan ng pagkakataon makatrabaho ang kanyang ina, si Tita Cory Raimundo, na talaga naman naging champion sa education sa ating council. No? Kaya ako'y proud na makasama ko si Tita Cory sa council at ako'y excited din na makasama itong tao ito na sigurado naman ipapanalo ng Barangay May Bunga ang sarili ng kagawad, Councilor Cory Raimundo. Baka naman makalimutan niyo ako. Sabi nga ni paano siya? Kaya mga kaibigan, ako, alam niyo naman po, matagal na po tayo nabigyan ng pagkakataon magsama. Noon pa, ang servisyo ko po, bukas po palagi para makatulong sa tao. Inayos po natin ang sistema sa ating konseho para po makinabang ang taong bayan sa pera o kapan ng bayan din. Inalis po natin, una kong ginawa sa council, inalis natin ang practice kung saan dumadaan ang pera na dapat pupunta sa tulong sa tao sa kamay ng mga politiko. Bakit? Dahil po pag yan dumana sa kamay ng politiko, hindi mo na alam. Nagabot ng 1,000, nagabot ng 1,000 dito, 1,000 dito. Pero magkano yung talagang inuuwi nila sa kanilang mga puso. Nakibigan, ito po ang dahilan. Bakit? Ang daming mga dati na gusto bumalik. Akala nila, ganun pa rin ang kalakaran. Tinapos na po natin yan. Ito rin ang dahilan bakit hindi umaasenso ang ating bansa. Dahil itong ginagawa sa buong Pilipinas halos. Hindi naman siguro lahat, pero karamihan po ng lugar,
Ganun po nangyayari. At yan po ay isang pwede kong ipagmalaki din sa inyo. Nahabang nandito po tayo, kasama po ni Mayor Vico, ni Congressman Magonglo, ng giting ng Pasig, eh palagi po natin uunahin ang interes ng mamamayan kaysa sa interes ng sarili. So sana sa darating po na Lunes, vote straight, giting ng Pasig.